Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tema po ng ating mga pagbasa ngayong araw ay isang salita lamang po. And the word is hospitality. Hospitality. Alam nyo ang hospitality, mayroong proper order of the importance of things. May proper order. Kaya pag napunta kayo sa hotel, pag nakain kayo sa hotel, may proper order. Appetizer muna, huli ang dessert, di ba may ganun? Sa ating unang pagbasa, makikita po natin na si Abraham ay may 3 bisita. He was generous to them. Pinakain niya. He gave them shelter. Pinatuloy niya. Ito yung totoong hospitality. Itong practice na ito ay nagpapakita lamang o nagpapahiwatig na in serving others, we encounter God. We encounter God in serving others. Para kay Abraham, it was a gesture of welcoming the divine presence into his home. Kung paano natin pinahalagahan ang ating mga bisita o ang ibang tao, ito ay nagpapakita ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kung gaano kalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa ating gospel, we meet Martha and Mary, magkapatid. Magkapatid na binisita ni Jesus sa kanilang pamamahay. At sa kanila ay makikita natin ang dalawang mahahalagang bagay when we speak about hospitality. When we speak about hospitality. Si Martha po ay masyadong busy sa napakaraming bagay. Of course, it was not bad. It's a good thing to be busy. While si Mary ay busy na makinig kay Jesus. He sat at Jesus' feet, listening to Him. Listening and serving. Dalawang bagay, Martha, serving. Mary, listening. Dalawang mahalagang bagay. Itong dalawang bagay na ito ay talagang mahalaga naman. Pero sabi ko nga kanina, there is a proper order of things. God first in everything. God first in everything, and yes, we can work after that. But God first. And so Jesus, sa ating gospel, atin pong narinig na He gently admonished Martha. Sabi niya kay Martha that serving is valuable. Mahalaga. It is a good thing. But being present to the Lord and attentive to His voice is of paramount importance. Mas mahalaga. Mas mahalaga. Kaya ang salitang ginamit ay better. Martha has chosen the better portion. Yung mas mahalaga. Alam niyo sa aming lugar, pag nagmimisa kami sa chapels, ito po ay karanasan ko at nakakatuwa na pagdating ng pare, ang dami ng pagkain sa mesa. Inahanda ng mga taga-chapels, yung mga officer. But what is saddening is, pag nagmisa na, wala sila doon. Wala sila doon sa misa. So, naging busy sila sa paghahanda ng pagkain para sa pare, pero wala sila sa pinakamahalagang bagay na ang banal na misa. That is listening to Jesus. Sa banal na misa. It is a common tendency na talaga naman pong nabibisi tayo
And it is a tendency that we forget what really matters and what nourishes our souls. So, we make excuses. Father, di po ako nakapagsimba. Naglabada po ako. Nabisi po ako yung linggo. And the long list goes on. Long list of excuses. Sabi nga ng obispo, di ba? Busy, sabi niya. May bagong tactic daw ang demonyo. He will make you busy para wala kang time magdasal sa Panginoon. Parang wala kang panahon sa Panginoon. He will make you busy. Busy means being under Satan's yoke. Sabi niya. Being under Satan's yoke. And so today, my dear brothers and sisters, we are being reminded and we are being asked to look at ourselves kung ano nga ba talaga ang mahalaga. Alin po ba ang mas mahalaga? At sana piliin natin ang mas mahalaga palagi. The proper order of things. God first in everything. Listening first, then working. Ganun po ang proper ordering ng mga bagay. The proper order of things. May we learn from the examples of Mary and Martha in our gospel today.